syempre, first time ko makapag-ahon at syempre, napakasaya at napakaswerte ko na mapabilang sa event na to. Pinaka-stock na ahon of all time. At syempre, grateful palagi sobra. Pero lalo sa mga gantong pagkakataon na ma-line up sa gantong level na year-ender. Pag naging epektibo yung craft ko, material ko sa kanya is magiging classic yung laban namin. At syempre, pag naka-A-game din si Saint Ice at syempre sa mga freestyle niya, inaasahan natin yan. Hindi ako sure exactly kung anong plano niya. Hindi ko na din inisip, nag-focus na lang ako sa gagawin ko. May mga parte nun na sinubukan ko i-refine at may mga parte na total di na tournament. Nag-experiment ako, so tignan natin. Sana pasok. Bukod sa freestyle niya na ang lakas niya mag-freestyle talaga, parang god tier mag-freestyle si Saint Ice. Sa pagsusulat niya naman is more on Taglish and multis, yun. Hindi siya, wala siyang overwhelming primary skill, tingin ko. Mas parang chameleon siya. Tinapos ko muna yung round 1 ko kay Saint Ice bago ako nagsulat ng mga rounds ko kay J Black kasi may battle ako kay J Black. Pagkatapos ng laban ng J Black, may continue ako sa round 2 at 3. Yeah, yun. Dahil isa siya sa mga potential na kalaban ko dapat sa isa buhay, trinato ko siya as same, walang extra pressure, same battle, same stakes. And yeah, yung paghanda na binibigay ko sa most battles. Sana naganda ka, tol. Fan mo ko, syempre. At sana maging maganda yung laban natin. At sana naman mabigyan kita ng magandang laban. Yeah! Yo, Ban! Pare ko, tatandaan mo lagi, Pilipino lang tayo lahat. Round 16, day 2 na dito pa rin. The 10th, Las Piñas City. Pangatlong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, mga represent collab, lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Siyempre, Flip Top staff. Happy birthday ulit kay Kuya Billy. At Flip Top, magingay tayo lahat para sa parating nating laban. Shoutout sa Toy Aware, Pinoy Pawn Stars, Black Manila, Crown Manila, Hypebeat, Rapolo, siyempre, RX Panda, Dark Horse Clothing, Bad Crib Clothing at lahat-lahat. At sa kanan ko, galing pang Lapu-Lapu City para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Ban. AJ Konting Pogi, Kin Makilang Street Kid, Street Pharma, Dark Horse Clothing, Black Manila, Unhinged, Rapolo, Killians, Linya Linya, Kemore Vape Shop. At sa kaliwa naman, Parañaque City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Saint Ice. Mainit yung demeanor ko ay ice cold. Morning routine ko pang American psycho. Palagi winning dito silver, this is white gold. Sa sobrang easy, I could do this with my eyes closed. Titinig niyo ba ako? Puking ina niyo, boy! Saint Ice, Sida, pray for us. 8 methods, give me the loot, AOJ MMA. Pray for us merch ni Saint Ice. Silipin nyo yan, mga bagong disenyo rin nila. At nanalo ng coin toss si Saint Ice. Pinili niya mauna si Ban. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat ahon 16 day 2. Ban. Yeah. Utang ina. Utang ina, chok agad Wait lang. Utang ina. Ano ba yun? Eto na lang, round 3 na lang unahin ko. Parehas kami nalaglag ng semis. Pero na body bag to. Wala siyang freestyle na malakas kasi wala ring bagyo. Kanyang pangalan Santo, pero ba't ganyan, boss? Ikay kinawawa ng katanang di nangangailangan ng Diyos. Total parehas tayong talo, bro. Pag-iigihan ko manginsulto. Kapag naging ganap na santo to, iihian ko yung rebulto. Sabay magdarasal ako ng taimtim sa yuman. Maikli lang, sana lahat ng battles mo hindi umulan. Bad trip mga Bisaya sa'yo sa pantanga mo na gawain.
Lalo na doon sa may bahaging lugar ng mga bahain. Hinihiling mo kasi na bumagyo at tumatama doon sa amin. Dahil sa'yo, napakadaming namatay na mga saging. Pero seryoso ang lala. Maraming buhay nawala. Habang nagpe-freestyle siya sa bagyo, kami nagpe-freestyle sa baha. Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dalat, nasa mid lang nakatoka. Parang ML pala nice, umatik lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na, na-revamp na yung ulti mga pre. But still applicable sa kanya. Outdated ka kasi. O mahina ka sa written. Pagdating sa verso, olats to. Nakakahiyang mas inaabangan yung freestyle kaysa sa mismong sulat mo. Isang buwan ka nag-isip, isang buwan ka nagsulat. Hindi ka man lang ba nabwisit na yung gusto nilang pakinggan sa'yo ay yung ngayon mo lang naisip? Kasalanan nyo, ba't lahat ng linya ko pilit niya re-rebatan? Kasi yung baon niya na sulat, hindi nyo hinihiyawan. Hiyawan nyo kasi yung mga written para si Saint Ice mag-zone. At kung mahina, ating isipin na freestyle lang yon. Asa palagi lang sa freestyle, bad example lang to at nagpro-promote ng lazy writing, laging ganon kakupad. May gusto lang akong i-call out, sana'y pagbigyan mo't matupad. Putang ina mong Ice Rocks, galingan mong magsulat. Wala akong plano magkampiyon. Ay, laglag na pala ako. Parehas lang kami laglag pero mas dinamdam niya yung talo. Akala niya kasi sa'yo magcha-champion pero palpak tarantado. Habang ako umabot ng semis kahit wala akong plano. Freestyle niya about sa bote, daming MCs na mangha. Bumagyo, sabay nag-freestyle, napa-elibs ang madla. Nanalo ka lang dahil sa freestyle, pero writtens ang lamya. Ikaw ang tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Body bag daw ako. Grabe po, aray. Kaya pala sa amin ni Katana binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero ngayon, tingin ko kay Arik, nandadaya. Kalabo ko taga Cebu yung t-shirt, Rapolo, dropkick na Bisaya. Walang ulan. Bumbero na may kanong dala. Speaking of ulan ha, buti tol nakaahon ka pa. Tila nananadya ka boss, tong presidente ng babad trip. Tinapat yung sinasabayan ng Diyos sa residente ng Atlantis. Kasi kamakailan, binaha ng respeto sa nakaraan niya na laban. Ako naman, nilaglag, pagiging mestizo na gawang kapansanan. Ganun pa man, andito na tayo sa isa buhay medyo finals. At aking ang brands na kampyonato, malalaglag ka nga lang lalo, alam nila ako pinakamalakas sa lahat ng mga natalo. Kakabalik lang versus bagong ban sa liga. Gusto mo sumikat? Mamaya makikita mo yung ilaw para bang John Cena. Kasi fighter versus jiu-jitsu at karate. Sige, galaw mo kamay mo pare. Tangina, para palang Never Back Down na movie lang to. Gusto mo basagan na mukha? Ako? Ayoko. Lugi ako. Kasi last battle ko, Malarak versus Gaara. Talagang epic at binuhos lahat. Si Katana nagala Edward Elric na minura ang gods. Nadali ka ng lip cram na dehins tumodo sa pack. Kay Mashiba laglag sa semi sa puro lang jab. Hindi mo natumba yung maoy. Hindi daw malakas tong apple. Nung tinulugan siya ng fans, boy, biglaan dumalas yung stambol. Nakaasa ka sa audience? Spoiled kasi yan sa Cebu. Mag-react ka na lang, mag-angas ka na lang sa akin pag napareact mo na din si Marichu. Fuck you. Di ako nakokontrol ng crowd. Ron Artes nung nanapak, wala tong thirst for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang mobs na dirt yung game. Sa arena, sa ako shooter. Shotgun sa bibig hanggang ma-burst yung brain. At tsak natira ko pasok na parang Kurt Cobain. Kapag yung tira mo laylay,
kasi walang legit na quality. Ang kanyang panggipit na strategy, mag-sound effects pang wow mali. Ano ha? Boang ka? Natatawa lang sila sa antics, di sa dura mo. Sa adlibs pati mukha mo. Kasi mas matangkad ka na nga sa akin, tapos mukha ka pa ding unano. Tapos pag di naglanding yung suntok niya, Pag di naglanding bara niya na nabigkas, patawa-tawa sa dead air para siyang naglaping gas, fucking whack. Pag di sila nag-react sa mga punchline mo, wag mong dinadaan sa sound effects. Ang ihahanda mo next time, bro, yung hindi Bisaya lang makakagets. Kaya anong ban? Anong ban? Di ako tulad nyo na de-define kung ilan yung napatapik. Ganun pa man, 3 pang Battle of the Night sa aking 3 na pagpanik. Nanatiling solid tong Saint. Ang naban yung mga false idols nyong napatalsik. Kaya nga sa lahat ng putya, tanggal ka na. Ako lang yung nakabalik. Anong ban? Sinasawsaw lang sa kape. Matiklamon kahit agahan. Dapat tong ban ay tumabi. Malamang matotal sa banggaan. Kalaunan may ban sa vape. Tsak masusmoke yan sa bugahan. Tanungin nyo pa si Alaric. Di ba, boss? Matagal ko nang nalagpasan yung ban. Tapos na yung usapan. Ito yung round 1 ko eh. Nakalimutan nyo kanina. Bago nag-ahon, lumaban kay J Black. Bisaya Conference na hype at pagkatapos ko sa ice water, meron kang Saint Ice na pa-back up. Pero paano tatapat yung ice na binigay mo na ka-match up kung yung ice nga na kampiyon ay ginawa ko lang pang warm up? Ang pangit ang damit mo! Tangina kasi. Pray for us ang puta na yan, pang simbang gabi? Tangina, hibang ka pre. Sa mga nakabili dyan, may freebies siya. Kapag nakompleto nyo yung simbang gabi na suot yan, may sticker ka. Kaya niya daw tupiin damit ni Jonas habang suot niya pa. Napakasalbahay niya rin, no? Yabang-yabang mo sa battle, tas pang madasalin damit mo. Oh, mayabang to si Pogi. Kasi palaging nagsasanay. Paano depensa ng sarili kung sakaling mapaaway? Sana'y mamaster mo lahat. Judo, karate, tsaka Muay Thai. Tas in the end of the day, malay mo pre, mabaril ka lang ng tambay. Hindi na isa buhay ang laban natin. Kaya gets ko kung mag-o-overtime ka na naman. Lalamang ka malamang pagbilangan ng punches na magagaan. Sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan na babakasakali na makadali. Kaya palagi sa maraming ataking papakawalan. Para pag-usapang punchline count, di siya manghihinayang. At pag binilang yung mga punch, ako yung mahihirapan. Bilang lang ang suntok ko na binibitawan. Pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Round 2 pa lang, tumba agad si Jason Di Mayuga. Intro pa lang po yan, naka-beast mode na anyo na. At kung chase mo ay yung third yan ay di mo makukuha hanggang second ka lang iho. Ako dito, mangunguna! Pero joke lang, of course. Hangad ko lang sa ahon, Christmas bonus. Di ko nahabol ang third kasi tinalo ka na yun sa Motus. Eh ikaw, nanalo ka ba? Laban mo kay third, ikay natalo rin. Tapos talo ka na naman sa battle for the third, foreshadowing. Kapag si Van laging one angle, kanyang ina-assume ako'y ganon kasi may footwork na sa battle, ang mga banat may patalon-talon, paiba-iba na ng mga punches ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Bawat suntok umaapoy pag aking sinimulan na magbabaga ng mga bara, tsak manlilito yan. Kaya tunaw yung ice nyo sa sobrang init kuman. Admiral Akaino versus Aokiji Kuzan. Kahit 6 minutes ka per round, di mo masasapawan to. Pinapatay mo lang ang oras, hindi yung kalaban mo. Aanhin mo maraming tira kung palpakpag asinta. Di ko napapatagalin pa kasi sapat na sa akin yung 2 minuto para pabagsakin ka. Di ka na mag-rebat. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami.
kumombo na maraming nagaya na MC. Kasi kung papakinggan nyo na mabuti, ginagamit niya yung flow ni JBL ako. Porque the Bluetooth device is ready for connection. Papitik-pitik na nga yung mata nun, pinitik mo pa pati yung vision. Yung mga sarcastic na wordplay ni Lip Cram, ginamit niya buong torneo. Tapos pagpupunto na, bigla na siyang nagtutunog surhenyo. Pinuna parody ni Cripply. Gamit parody. Lapok nga siya talaga. Pinarody yung parody. Ganun kakapatawa. Iba't ibang tinig ang dinig mula sa intro mo. Mic test. Oo, yung akin freestyle, at least yung estilo ko, priceless. Kaysa naman sa mga banat mong asin lang ulam ko, janitor ako, hindi ako sad boy! Tangay na pili mo, ikaw pa yung dinaya. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa paawa. Ano ka diskaya? Pinipilit na itong gimmick, makamasa, para siya kaagad ang like. Pero minaliit niya si Manda sa pamamasada ng trike. Kaya ngayon tamang victim signaling. Para may built-in na partida at madali na tanggapin mga maninipis niyang linya. Puta, simula, wala akong pira. Tapos biglang, saan God Nika? Ganyan style mo, par. Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tangina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na abranatics. Ituloy nyo lang yung hit. Kala mo di napapaiyak ng basher. Oy, Ban, huwag ka magpadala dyan. Dapat ang pinapakinggan yung rapper. Kaya makinig ka. Refleksyon mo yung moto na pilit mong itinalaga. Kasi sino ba naman bobo gusto mag-champion ng hindi sinasadya? Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lip Cram si M-Zite, inaanggel pa nga niyang gago. Tapos siya hindi sinasadya kasi alam na alanganin ng kampyonato. Si Lip Cram, veteranong respetado, kaya nabash din ng mga tao. Pero hindi na ako mag-rebat o hindi sinasadya, parehas lang yan pag-angkin ng pagkatalo. Yung confidence ko unmatched. Mula day one flip-top, maangas talaga. At sa iba't ibang larangan, palag-palag kahit mabangas pa mukha. Minsan lang kasi mabuhay. Wala na akong pakialam kung mapagtawanan nyo pa. Kasi bilang lalaki, kung may gagawin ka, double or nothing, pangatawanan mo na. Yaw! Yaw! Tinira pa yung sayaw. Wait ka lang, Chong. Huwag ka masyadong excited. On the way pa lang yun. Bahay na daw yung flip-top. Kasi, isa siya sa nauna, pero ni isa walang na-inspira sa'yo na baguhan dito. Hindi ka nga gumawa ng YouTube channel kasi alam mong hindi ka nila susubaybayan, Migo. Kaya pala ice name mo kasi yung nakasab, 0. Ako ang nauna. Tingin niya, dyan siya lamang. Sa sobrang advance mo, Mangmang, mas nauna ka pang maban kay Badang. 2013, naban na siya. Kasi masyadong pasaway. Sasabakin niya daw si Arik. Gustong bagbuhatan ng kamay. 2017, naban si Badang. At kung di nyo napansin, kasi nang hawak siya ng bata, tungkol sa kamay din. Parehas kayong naban dahil sa kamay nyo. Ayos congrats. So pag naglaban kayo ni Badang, ano yun? Hand-to-hand combat. Naalala ko, napanood kita nung ako'y bibwit pa pare. Nakalaban niya si Abrat Apex. Sa DPD yun dati. Pag di mo talaga pansin ng oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dinano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi ko pa talaga gets yung karakter mo na andusing. Pero ngayon, nagbago na. Di napaslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin. Di ba dekada ka na sa Raptol? Ba't ganto lang kahubog? Itong naban dahil sa kamay ni Banto madudurog. Parang taong mga bagong biktima ng mga sunog. Pagsapak ko dyan sa santo kung san-santo matutulog. Knockout ulit tulad nung round 2, napaka-basic naman. Kaya kita kinikonect kay Badang kasi pangalawang beses na yan. At kung maisipan mo mag-retire ulit,
Bukas palagi ang pinto. Pero bilang fan mo, huwag ka sana tumigil. Huwag ka sana tumigil sa paghinto! Tingin mo, Ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin, Do. Literal na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di humanga sa akin ng goat, okay lang po, tanggap ko yan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangina. Basag yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko, sa ribat ko, nagpakuan-lukuan. Isang hampas ko lang ng fake joke with sayaw agad pumanaw. Pinakita ko lang sa mga tao sino mas malakas humataw. Hindi na masasalba ng freestyle kung magaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake joke dance ko. Umay ka, puki ng ina mo. Puta, nasira lahat ng maganda kong battery ngayong taon ng puta. Paulit-ulit yung angle, tol ah. Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun, bobo siya ngayon. Tapos, sumayaw pa para makuha ang digang nyo. Sanay na kami makakita ng unggoy na sumasayaw sa Manila Zoo. Puki ng ina ka. Pangit ang battle natin ang puta. Pero ito yung bagong pandayo ng Cebu. Kasi busy na si Jay Black. Nag full time na sa Dota. At sa pagdidesign ng kanyang brand, yung pamunas niya ng luha, kaya si John Leo, binababad siya sa exposure para lang instant sikat. Ngayon tong papampam na fruit vendor, galawang industry plant. Kasi record niya daw sa Bisaya 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si Jay Black tsaka si Yang Wan, ni-remix yung stilo kasi binito nila yung laban tapos dinilit yung video. Yung sulat ng Pluma naharang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung sulat ni Pluma naharang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung peke lang yung pagka-smoke nito sa pen na parang telegram na cards. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, si Looney hindi nagpa-line up, huwag ka lang makasama sa poster. Kasi umiyak to sa advice ni Looney. Kahit goat, bawal na masitayan. Kesyo baka ma-angle daw sa tourney, tumahak to ng maling daan. Nung gusto mo sabihin niya sa mga bars na warm up, mangunguna, yung spinit ko kanina na may spirit to warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada galaw ni Looney, asar tong gago na parang si Bad. Tapos sa podcast din na yun. Sinabi niya si Lipcram, nagchat-chat sa grade 9. In-expose nitong marahan. Kung totoo man yun, dapat ma-headline. Very wrong itong tawanan. Pero nagsisi daw siya, di nga nasama sa sulat. Pre-menor trip mong gatasan, ditong halimaw daw sa gubat, predator din yung galawan. Yung way of thinking, Tito Badang, dapat sa'yo mamaya pa. Kasi yung fruits of labor na itong ban ay lamog parang papaya, kaya paano naging organic to? Parang Jim Jones, yung following kanyang nilason. O kaya parang scientist kasi nag-iimbento to, makabuo lang ng reaction. Nag-imbentong may crush si Crippling Lady Guard kasi siya dun mauuna. As if naman meron tayong pakialam na nasibak niya si Luxuria. Nag-imbentong kabit ni Enigma si Ma'am Nenya, napaka-tasteless na creature. Pineke niya yung imagery parang AI para ma-paint niya yung picture. Nag-imbento tong puki ng ina, na virgin at single si Plasma.
Tanga, mas marami pa yan napasok na pempem sa klinik na pangraspa. Kahit Mike, pangalan ni MP3, nag-imbento siyang Gian. Kasi daw, gay yan. Ang galing mo dyan, bay! Sanay na sanay magsinungaling yan sa mic! Kaya paano magme-make ng history? Yung kinatha mo, fake lang. Sana mayonnaise yung cream ng inyong mango graham. Ang sarap na biskondehin. Dapat Janice Loterin kasi peke na buo mo na foundation parang money laundering. Ako mas deserving maging medyo champion! Yung dinadayo sa kanila, tos lubuwa. Yung utak na dinudot-dot. Tapos itong pandayo nila, wala man lang yan food for thought. Pag nagkwento na, imbento, baka maging alamat to. Alaga ni John Leo, kanyang record, pang boxing kanyang laro. Hindi sinasadya, ultimo siya. Sa sarili walang tiwala na ko. Kaya kung di totoo produkto mo, bakit sila dapat maniwala sa'yo? Durog na nga tong prutas ng yung roots ma-expose. Sunog agad tong ban ng aking matusta sa rose. Di abot ng lahat ng aking sulat kaya isinuka ng odds. Pero walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Flip the pound 16. Ban versus St. Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay St. Ice. Tol, magingay tayo para kay Ban, magingay tayo para sa Cebu. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na, babawi kaming dalawa, men. Pasensya na. Yo! Flip top, Merry Christmas! Batang Rebelde! JD! Three-way! Day 3. Yo, J-Dogs nga pala. Binoto ko ako yung isa sa mga bumoto kay St. Ice. Kasi para sa akin, nakuha niya yung round 1 tsaka 2. Then yung round 3, siguro pwede ko na yung ibigay kay Ban. Kasi parang mas nagka-moment yung round 3 ni Ban. Pero sa mga angles naman, tingin ko para sa preference ko, mas naging effective yung mga angles ni Ban. Yung angles ni St. Ice sa round 1 and round 2. Then yung round 3, doon nga medyo talaga nakabawi si Ban. Pero yun, para sa akin na binoto ko si St. Ice, props pa rin kay Ban. Yo, what's up, Soreño? Ako is bumoto kay Ban. Malakas din yung sulat ni St. Ice. Hindi ko alam kung dahil lang sa technical problems o ano. Medyo napuputol-putol kasi yung dulo ni ano. Hindi ko alam kung kinakapos siya o dahil sa technical issues. So hindi ko masyado ma-digest yung lalo yung round 3 ni St. Ice. So binigay ko siya per round. Binoto ko si Ban sa first round, tapos St. Ice second round. And then naging deciding round sa akin yung round 3. Medyo malakas yung pagtapos ni sa round niya. At saka sa yung buong pangkalahatan na round si Ban, kaya doon lumamang sa akin hindi ko alam, pero either way pwedeng mangyaring kay St. Ice yun, pero sa pagkakataon to dahil hindi ko masyadong na-digest yung round 3 ni St. Ice, Ban ako. Shoutout kay St. Ice, salute. Yo, sila ako niya pala. Isa ako sa bumoto kay St. Ice. Mas natripan ko yung material ni St. Ice sa 1 and 2. At slow starting si Bandon, St. Ice. Kahit pa paano may mga moments, mas lumalanding yung mga punch. Sa round 3, binigay ko yun kay Ban. Nakuha niya yun, yung round 3 na yun, malinis, klaro. Pero sa 1, 2 at saka sa rebat ni St. Ice sa 3, medyo para sa akin, mas natripan ko siya. Para sa akin lang naman. So, 1, 2, St. Ice, 3, Ban. Binoto ko si St. Ice. Halos pantay sila sa punchline count. Pero round 1 and 2, para sa akin, mas effective na yung pag-breakdown ni St. Ice kay Ban. Pero round 3, doon bumawi si Ban. Pero para sa akin, kulang pa yun. Pero solid performance mula sa kanila, pero yun, round 1 and 2, St. Ice kay St. Ice. Para sa akin, yung round 1 nila, parang sila nagsiset pa ng momentum, pero hindi ganun kalakas yung naset nilang momentum sa round 1. Para sa akin, tabla lang yun. Round 2, malinaw sa akin, St. Ice yun,
mas nakuha niya yun ng mas konting puntos. Pero sa round 3 naman, mas malaking lamang para sa akin na nakuha ni Van yun. At the same time, si Saint Ice naman sa round 3, medyo laylay siya, although andun yung technicalities. Pero para sa akin yung haymaker, mas marami nakuha doon si Van. So, binasi ko siya sa tabla, 2 Saint Ice, 3 Van. Ginawa ko siyang overall performance na lang. So, mas lumamang sa akin, Van. Tingin ko naging masaya naman yung battle namin ni Saint Ice at siguro naging dragging siguro yung rounds ko pero nabawi ko naman sa round 3 siguro at siguro na-entertain ko naman siguro yung mga pumunta ng live at napasaya ko sila. Masaya na ako doon kahit talo ako pero sobrang saya ko pa rin. Hindi na masasalba ng freestyle itong magaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake choke dance ko! Una sa lahat, pasensya sa inyo. Pasensya kay Van, pare si Van, alam niya gaano ako ka-fan niya, respeto ko sa kanya. Medyo naging makalat yung pinaka-performance ko. Pero may kita naman sa sulat ko na talagang pinaghandaan ko siya. At pinaghandaan ko yung show kasi ahon to men, ito ang party natin sa kada season finale ng Flip Top. So pasensya na kayo men, di ako ganun, alam niyo yun. At syempre, babawi tayo sa mga susunod. Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tangina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na Abranatics. Plano ko gumawa ng album pero pag bibigyan ako ni boss ng pagkakataong bumatel, syempre di ako tatanggi. Babatel ako para mas mahubog yung Tagalog ko. Maraming salamat sa lahat ng kasama natin dito sa pagsuporta sa Filipino hip-hop palagi at Flip Top palagi. Takits tayo next year. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa liga, sumusuporta sa akin at sa buong liga ng Flip Top. Sana hindi kayo magsawa at sana huwag niyong piratahin kasi umiiyak na si boss.